itatanong ko na rin yung binabato naman sa inyo ng mga na-offend sa sinabi ninyo, no? Ang binabato naman sa inyo, yung rally nyo raw, pro-BBM, kasi anti-Sara lang yung gusto nyo mangyari. Sara impeachment lang. Anong tugon nyo ron? Ang sa akin kasi dito, ano ba yung biggest issue na kailangan natin na matugunan? Di ba itong impeachment ni Sara? Kasi yung sinasabi nilang budget issue, okay, i-unpack natin yan. Kasi palagay ko maliwanag naman sa atin kung bakit nasa ibabaw talaga yung impeachment ni Sara na issue. Okay, tignan natin ngayon itong kanilang nilalabas na issue na sinasabi nila against kay President Marcos. Ano ba yan? Yung budget issue. Okay, unang-una, i-unpack natin, ano? Objectively, ako nakausap ko yung ibang organizers dyan eh. Sabi ko, convince me kung bakit natin i-embrace na kausa ito. So, for sure, walang corruption issue dito kasi budget pa lang nga, hindi pa nga nagagastos eh. Hindi ka magsabing, kahit tatanungin ko sila, magkano po ba yung nanakaw? Tanungin ko si Justice Carpio, he won't be able to say it precisely because budget pa lang. Okay. Next, sinasabi nila na unanimous na yung enrolled bill na ito yung pinirmahan, dinala sa Malacanang, ay walang blanco. So therefore, walang unconstitutional sa aspeto nung proseso na yon. So kung walang corruption issue, walang unconstitutional na ginawa, therefore walang impeachable offense. Ang sinasabi nila yung proseso ng House tsaka ng Senado, hindi nila naiintindihan yung proseso ng House tsaka ng Senado. Alam nyo ba dyan, you can even stop the legislative clock, no? You can even suspend the rules for as long as the majority adopts it. Kahit may blanco o wala yung BICAM report na yan, pagka hindi mo inobject yan, hindi ka humingi ng clean copy at nag-approve ka, it is approved. Yun po yun. Ang bottom line, kung yung ba sa enrolled copy, may nag-object ba dyan na, mali yung figures na nasa enrolled copy at sa enrolled bill kasi wala yan dito sa BICAM report. Wala ho, not a single advocate for this issue anything. Nag-iintriga lang, alam mo yun, may blanco, sabi ni Digong. May blanco, therefore, ang constitutional, dapat bawal yan. Ganyan na ginawa sa akin yung sa Scarborough issue, nagsosow ng intrigue. Ganyan ginawa kay Laila de Lima na, di ba, may mga sex video ko, ano-ano daw. Kumbaga, and they let the propaganda machine do its work. Ang unfortunate dito is you have well-meaning citizens like Father Robert, Justice Carpio, na who is going along for the ride. Kasi sabi ko nga, kung ano yung pinaglalaban natin dito na karumal-dumal na kailangan natin siyang itapat doon sa impeachment issue. Si Justice Carpio just recently sinabi niyang wala daw mali si President Marcos. So siya na mismo nag-clear. So actually, therefore walang Actually, nakausap ko kahapon si Justice Carpio. It was a broad, wide-ranging discussion. Natanong ko rin sa kanya yung blank. Ang sabi niya, ang problema dyan, miski dalhin sa Supreme Court, ang titingnan yung enrolled bill kung meron bang blanco. Yeah. Wala raw. So, hindi titingnan ko ano man yung draft or yung papel na lumabas doon sa BICAM. At saka syempre, yun ang sabi niya. Pero doon sa mga nagsusulong nitong issue ng blank, sino ba talaga nagpapatok nito? Si Duterte tsaka Ungab, no? Yes. So, doon una, ang issue nito nila Prof. Shelo at saka nila Justice Carpio, yung pag-zero sa PhilHealth. Yung sa pag-zero sa PhilHealth, tsaka pagbawas sa DepEd funds, legitimate issue yan. Pero policy disagreement yan. Yun ang priority ng presidente or hindi niya priority. Ano gagawin natin? 'Di ba? So pwede mong ilabas na tipong dapat may budget diyan. Yes, okay 'yun. Pwede ka mag-press con diyan, pero
na isasabay mo sa impeachment ni Sara, ile-level mo doon, aba, may ano naman yan. At saka alam natin na kargado ito. May propaganda ops na nasa likod nito, kompleto ito. Pati yung troll machine nila, singular message, na parang may mabigat na kasalanan na nangyari. Kaya nga ina-unpack ko eh. Sabi ko, let's break it down. Walang corruption issue. Maliwanag na tayo dyan. Wala ring unconstitutional issue. So what are we talking about? It's the procedure ng Senado na sinasabi ko, napaka-liberal ng procedure ng Senado. To cite an example lang, Christian, kahit 3 senador lang, pwedeng mag-pass on second reading ng isang bill. Technically, bawal yon, but for as long as nobody would object and raise the quorum issue, walang nag-quorum call, tuloy yon. Hindi mo pwedeng questionin na, hindi, napasaya na 3 lang. Hindi. Ba't hindi ka nag-object? Ganun yon. I understand. So, kailangan mo palaging, kailangan mo humingi ng clean, alam mo yung BICAM report? Pag nag-report po yung BICAM conferee, yung chairman ng Senate side, hindi po pine-present yung report. Now, if you are questioning kung tama ba yung pagkalagay doon, humingi ka ng clean copy from the Senate, yung LBRMO na tinatawag, bibigyan ka nun. Pagka hindi mo ginawa yun at hindi ka nag-object at na-adopt yun by the majority, that's done. Yun na po yun. Senator, I understand yung proseso na yan. No? Tama yung sinasabi ni Senator. Yung quorum is presumed until questioned at talaga nagbilangan, walang quorum. Pero dito, siguro ang issue, when it comes to corruption, wala pang nananakaw, pero ang malaking issue rito yung paano kinakamada yung budget. Paano sinisingitan, paano naglalaki ng sangkatutak na port, which is a legitimate issue, hindi po ba? Yes, it is a legitimate issue. But nandoon yan sa budget. On paper, theoretically, pag sinabi mong magbibigay ka ng pondo for this agency or this sector, kahit na anong suspicion mo dyan na mapupunta sa bulsa ng ilan yan, aantayin mo pa rin gawin yon before you can actually say na merong corruption issue. Kaya alam nyo, Christian, during the 3 budget years ni Duterte when I was still in the Senate, hindi ko kini-question yung budget niya kasi prerogative niya yan as the chief executive. Ito yung aking programa para ma-fulfill ko yung mga pangako ko sa bayan. Ito yung priorities ko. I let him be. Babantayan mo lang yung implementation. Kasi doon mo sila mahuhuli dapat. Kasi pag sinabi natin kunyari yung AKAP or AIX or kung ano man tupad, alam niyo si VP Lenny nga after ginamit niya yung tupad na binigay sa kanya ni Senator Chis Escudero para malinis yung kanyang city. Ako yung kalabang ko sa Caloocan, ang daming AKAP, daming AIX, pero hindi ko ino-oppose yan kasi nakikita ko na nakakatanggap pa rin yung mga mahihirap. So, ano bang gagawin ko? If I oppose that, anong gagawin? Ilipat natin sa infrastructure? Alam naman natin na may nangyari din doon. Saan natin ilalagay? Di ba? Yeah, Senator, so, yes. Doon yata sa AKAP ang issue doon, hindi naman, kung nakakarating sa mahirap sa intended beneficiary, okay yan. Problema yung pumapapil yung mga politiko, pinalalabas na sa kanila galing, tapos nagagamit sa eleksyon, tsaka sa patronage politics. Kumbaga, ang kakapal na mukha lang. Yun lang mahirap lunukin. Ako I agree, Christian. Pero sa implementation yun. Pero sa budget itself, hindi mo makikita yun. Kaya nga sinasabi ko, ang bantayan yung implementation. Kasi alam nyo, may mga well-meaning na mga politiko din na binibigay din yan judiciously at hindi naman pumapapel din. Kaya nga sabi ko, yung kalabang ko, ang daming ganyan. I'm not concerned kasi nakikita ko kahit papano, yung mga taga-Caloocan pa rin yung nakaka-receive kahit
sabihin pa nilang nanggaling sa kalabang ko yan, it's still fine. Kaysa sa ilagay nila sa infrastructure dyan na flood control project o kung ano man, eventually talagang hindi mo na makikita yung ano. Ultimately, the concerns, yung skepticism, valid yan because of historical events, but hindi naman natin pa rin pwedeng ihinto na lang yan. Na tipong, wag na lang tayong magpasa ng budget para walang corruption. Hindi naman po mangyayari yun. Bantayan na lang natin implement.